Halina at mag-aral ng kasaysayan. Tara, samahan ninyo ako. Bago ang lahat, huwag kalimutan i-like, share, and subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga video lessons ko sa pag-aaral ng kasaysayan sa Araling Panlipunan 6. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa napapahalagahan ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas at ang pagkakatatag ng unang republika. Kailan idineklara ang kasarinlan ng Pilipinas? Ano ang mga ginawa para ideklara ito? At ano ang nangyari sa ating pamahalaan nang maitatag ang unang republika? Sino kaya ang naging pangulo? Tara at ating alamin. Simulan natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng balik-aral. Alamin natin ang mahalagang petsa sa kasaysayan. Hulyo 7, 1892, pinadakip si Jose Rizal para ipatapon sa dapitan. At sa araw ding ito, naitatag ang kataas-taasan, kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan o KKK, nina Andres Bonifacio at ng iba pang katipunero. Agosto 19, 1896 nang matuklasan ang lihim ng samahan dahil kay Teodoro Patiño. At dahil nga natuklasan na ang lihim, naganap noong Agosto 23, 1896 ang unang sigaw sa Pugadlawin kung saan pinunit ng mga katipunero ang kanilang mga sedula. Agosto 30, 1896 naganap ang unang sagupaan sa San Juan del Monte, Bulacan na tanda ng simula ng himagsikang Pilipino at ito nga ay lumaganap sa 8 lalawigan na unang nagimagsik sa mga Kastila. December 30, 1896, sa ganap na 7:03 ng umaga, binaril si Dr. Jose Rizal sa Bagong Bayan na nagpaalab ng damdaming nasyonalismo sa mga Pilipino. At noong Marso 22, 1897, naganap ang kombensyon sa Tijeros para pagkasunduin ang magdalo at magdiwang. Ngunit nagkaroon nga ng panibagong pamahalaan at ito ay pinawalang bisa ni Andres Bonifacio. Noong November 1, 1897, itinatag ang Republika ng Biak na Bato na ang saligang batas ay sinulat nina Isabelo Artaco at Felix Ferrer. Ang Pangulo ay si Emilio Aguinaldo at si Mariano Trias naman ang pangalawang Pangulo. December 14 hanggang 15, 1897, namagitan si Pedro Paterno para sa usaping pangkapayapaan at nilagdaan ang kasunduan sa Biak na Bato nina Emilio Aguinaldo at Gobernador General Primo de Rivera. December 24, 1897, ang pag-alis ni Aguinaldo patungong Hong Kong na nilalaman ng kasunduan sa Biak na Bato. Ginamit ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagkakataon na humingi ng tulong sa Estados Unidos upang mapalaya tayo sa Espanya. Kaya naganap noong Mayo 1, 1898, ang labanan sa Look ng Maynila na naging hudyat ng pagtatapos ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas sa kadahilan ng natalo ng Hukbong Amerika ang Hukbong Kastila. Kaya, noong Mayo 19, 1898, ang pagbabalik ni Emilio Aguinaldo sa Pilipinas mula sa Hong Kong at itinatag ang pamahalaang diktatorial. At noong Mayo 28, 1898, unang naiwagayway ang watawat ng Pilipinas sa Alapan, Cavite. At tandaan, ang National Flag Days ay nagsisimula mula May 28 hanggang June 12. Ang Deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas. Ikalabindalawa ng Hunyo 1898 sa Kawit, Cavite, sa araw na ito ay muling iwinagayway ang pambansang watawat ng Pilipinas kasabay ng pagtugtog ng pambansang awit ng Pilipinas na pinamagatang Marcha Nacional Pilipina. Ang pambansang watawat ay dinisenyo sa Hong Kong ni Marcelo Agoncillo kasama sina Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa de Natividad. Ang pambansang awit, ang musika ng pambansang awit ng Pilipinas ay nilikha ni Julian Felipe sa kahilingan na rin ni Emilio Aguinaldo. Ang unang pamagat nito ay Marcha Pilipina Magdalo. Ngunit hindi nagtagal ay pinalitan ng Marcha Nacional Pilipina. Ang banda ng San Francisco de Malabon
na kilala rin sa tawag na banda matanda ang tumugtog nito. Si Julian Felipe ay pinanganak noong Enero 28, 1861 sa Cavite. Ang kanyang mga magulang ay sina Justo Felipe at Victoria Reyes, isang guro sa musika at organista ng simbahan ng Cavite. Siya ang tinaguriang kompositor ng pambansang awit o naglapat ng musika. Sa loob ng isang taon, ang pambansang awit ay walang liriko o titik, kaya't hindi ito maawit ng mga mamamayan at mga kawal na Pilipino. Nakilala ang isang kawal na Makata na nagngangalang Jose Palma, na sumulat na isang tulang Espanyol na may pamagat na Pilipinas. Siya si Jose Palma na ipinanganak noong Hunyo 6, 1876 sa Tondo, Manila. Kaya si Jose Palma ang sumulat ng liriko at naglapat ng titik ng ating pambansang awit na ngayon ay tinawag na Lupang Hinirang. Ang Deklarasyon ng Kalayaan ay binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista na siyang sumulat nito sa wikang Espanyol. Ang makasaysayang dokumento ay nilagdaan ng 98 na katao sa pamumuno ni Aguinaldo. Nakapirma rin ang isang koronel L.M. Johnson ng hukbong Amerikano. Napakahalaga ng pangyayaring ito sapagkat pinakita nito sa buong daigdig na ang Pilipinas ay isa ng ganap na malayang bansa. Kaya, noong Hunyo 23, 1898, pinalitan ang pamahalaang diktatorial ng pamahalaang revolusyonaryo. Ayon na rin sa payo ni Apolinario Mabini na nagsilbing tagapayo ni Pangulong Emilio Aguinaldo. At si Apolinario Mabini ang tinaguriang utak ng revolusyon o ng himagsikan. Noong Setyembre 15, 1898, nang pinasinayaan ang Kongreso ng Malolos, ang kinatawan ng mga 93 na mamamayang nabibilang sa may mataas na pinag-aralan, matalino at may kaya sa buhay, 35 sa kanila ang nahalal sa katungkulan. Sila ay nagpulong sa simbahan ng Baraspain sa Malolos, Bulacan. Sa pamumuno ni Felipe Calderon ay nabuo ang konstitusyon ng Malolos na nagtadhana ng isang pamahalaang demokratiko. So ang pamahalaan natin sa isinasaad ng konstitusyon ng Malolos ay demokratiko. Hanggang kasalukuyan, demokratiko ang ating pamahalaan. Ang unang Republika ng Pilipinas. Inihalal ng Kongreso si Aguinaldo bilang Pangulo ng Pilipinas. So siya ang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Hinirang siya noong Enero 23, 1899. Ang parehong petsa kung kailan formal na itinatag ang unang Republika ng Pilipinas na kumpleto sa mga katangian ng Estado. Meron tayong 3 sangay ng pamahalaan, may isang konstitusyon o saligang batas, may teritoryong napapasailalim ng gobyernong may hukbong sandatahan. So tayo na ay isang estado. Dahil dyan, meron 3 sangay ng pamahalaan ng ating pamahalaang demokratiko. Ito ang tagapagbatas o lehislatibo, tagapagpaganap o ehekutibo, tagapaghukom o hudikatura. Tara, alamin natin ang pagkakaiba ng 3 sangay ng pamahalaan. Ang mga sangay ng pamahalaan tulad na ang sinabi ay ang tagapagbatas na binubuo ng Kongreso na nahahati sa 2, ang Senado at ang mababang kapulungan o ang kapulungan ng mga kinatawan o ng mga congressman. Ang tagapagpaganap ay pinamumunuan ng ating Pangulo, Pangalawang Pangulo at ng mga gabinete o ng mga sekretary. Ang panghukuman naman ay binubuo ng Korte Suprema na pinamumunuan ng 10 maestrado at 14 na katulong na maestrado. Kasama dito ang mababang hukuman, regular na hukuman at natatanging hukuman. May kanya-kanyang mahalagang papel na ginagampanan
ang bawat isa at sila ay may pantay-pantay na kapangyarihan. Ano ba ang sangay tagapagpaganap o ehekutibo? Sangay na nagpapatupad ng batas na ginawa ng Kongreso. Ang kapangyarihan ng sangay ay nasa Pangulo ng Pilipinas, na siyang pinakamataas na pinuno ng bansa at pangunahing tagapagpatupad ng batas. Ang sangay tagapagpaganap ay katulong ng Pangulo ang mga gabinete at ang pangalawang Pangulo sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Ang gabinete ay pinamumunuan ng kalihim upang mamuno sa mga kagawaran. Sila ay pinili ng Pangulo. Ang mga kagawarang ito ay tumutugon sa pangangailangan ng mamayang Pilipino, tulad ng Department of Education, Department of Justice, Department of Health. Ang tagapagbatas o lehislatibo o ang sangay tagapagbatas. Sila yung may kapangyarihang magpanukala, gumawa at magbago ng batas. Nakasalalay sa Kongreso ng Pilipinas ang kapangyarihang tagapagbatas. So yung mga senador at congressman, sila yung gumagawa ng batas. Nahahati sa dalawang kapulungan ang Kongreso. Una ay ang Senado o ang mataas na kapulungan na binubuo ng 24 na senador at maaaring manungkulan sa loob ng 6 na taon. Senate President ang tawag sa pinakamataas na namumuno sa Senado. Ang pangalawa ay ang kapulungan ng mga kinatawan o mababang kapulungan. Binubuo ng higit na 250 na kinatawan o representative o congressman na galing sa mga lungsod, bayan at lalawigan o distrito. Speaker ang tawag sa punong kinatawan. Maaari silang mamuno sa loob ng 3 taon. Ang tagahukom o hudikatura. Nakasalalay ang kapangyarihan ng kataas-taasang hukuman o Korte Suprema. Ang kataas-taasang hukuman o Korte Suprema ang pinakamataas na hukuman sa ating bansa. Binubuo ng punong hukom o Chief Justice at 14 na kagawad na hukom na pinili rin ng ating Pangulo. Sana ay marami kayong natutunan simula sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898, ang konstitusyon ng Malolos na nagtakda na demokratiko ang ating pamahalaan, at ang unang Republika ng Pilipinas na kung saan ang Pangulo ay si Emilio Aguinaldo, at ang 3 sangay ng pamahalaan na may iba't ibang kapangyarihan, ang tagapagbatas, tagapagpaganap at tagapaghukom. Ngayon, paano mo pahalagan ang mga pangyayaring ito sa ating kasaysayan? Ang kalayaan ng ating tinamasa. Ang konstitusyon o ang saligang batas, paano tayo susunod? Ano ang dapat nating gawin bilang mga mamamayan? Sana'y marami kayong natutunan. Hanggang sa muli, paalam!